Conclusion na kung ano natutunan mo, Aldo. Conclusion, bali ang conclusion dyan, ang apekto at ang concern sa isang pagkakataon na ngayon sasabay. Kung alam mo na yung dapat mo ika-apektuhan, okay, alam mo na rin yung dapat mo ika-concern. Tama! Pero kung araw-araw concern sa hindi pwede magkasama yun. Diba? Sa pagkakaibigan lang to, wala tong walang ibang grounds to wala tong pagmamahal o may something. Kasi kung may pagmamahal sa isang tao, tapos di paano may problema, pwedeng sabay yun, concern saka di ba? Tapos alam mo may boyfriend, yun, mga ganun. Concern saka siguro apektado kasi nagsiselos ka, di ba? Yun. Pero yung pagkakaibigan, unang-una, hindi naman tayo lagi nakikita, di ba? Hindi naman 24 hours magkikita kayo. Ultimo mga kapatid mo, baka nanay mo, baka hindi rin 24 hours na magkikita kayo, di ba? Concern ka kung ano mangyayari. Pero hindi ka apektado, di ba? Kung ano man yung mangyayari. Dapat alamin mo muna para kapag makapektuhan. Mamaya, alam mo, tapos hindi ka pa rin pala maapektuhan, di ba? Kunyari ganito, kaibigan si Che, sa usap-usap lang, kilala lang natin, hindi mo talaga natin pero kilala natin siya. May boyfriend na yun, ganyan. Tanga yun. Hindi ka naman naapektuhan, di ba? Pero kaibigan mo siya. Hindi ka rin concerned, di ba? Kasi kilala mo lang siya. Pinakilala mo lang sa amin, sa araw lang namin nakasama. Ganun. Pero ang totoo mo kaibigan, concern ka lagi din. Kahit hindi mo kayo makita yun. Pag inuman nga lang, hindi na makadali sa kaibigan mo, magtatampo ka na Diba? Apektado ka na agad Pag ka naapektuhan, kasi concern. Doon reliable yung sinasabi mo. Mga tampo. Saka lang nagsasabi pag tampo. Kaya alam may problema. Kunyari ako, alam mo bang kunyari, huwag naman sana rin mangyari. Kunyari example. Alam mo, concern ka sa akin Alam mo, papasok ko araw-araw. Nabangga ako ng jeep, hindi mo alam. Nakatay ako. Apektado ka ba nun? Hindi mo alam. Hindi, di ba hindi mo alam Pero concern ka sa akin kasi alam mo, biyaya ko, ganun. Saka ka na maging apektado.